Magandang araw. Sa araw na ito, muli tayong maglalakbay upang mas makilala ang ating bansang Pilipinas. Napansin ba ninyo kung bakit mainit sa ating bansa? Bakit tayo madalas makaranas ng bagyo? At bakit napapalibutan tayo ng maraming anyong tubig? Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa lokasyon ng Pilipinas. Ngayong ika-4 na linggo, ang ating kasanayang pampagkatuto ay nasusuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Kaya sa ating aralin ngayon, pag-aaralan natin ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan kong mauunawaan nyo kung gaano kahalaga ang lokasyon ng ating bansa sa paghubog ng ating kapaligiran at pamumuhay. Handa na ba kayo? Tara na at simulan natin ang ating makabuluhang talakayan. Lokasyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may klimang tropikal dahil nasa pagitan nito ng Ecuador at ng tropiko ng Cancer. Ang pwesto o kinalalagyan ng Pilipinas sa daigdig ay tuwirang natatamaan ng araw kaya, dahil sa diretsong nasisikatan ng araw ay laging nakararanas ng mainit na panahon. Ang bansang tropikal ay ang heograpikong rehiyon sa lupa na nakasentro sa Ecuador. Ang klimang tropikal ay inilalarawan bilang isang klimang hindi arid o mainit dahil diretsong nasisikatan ng araw. Ang Pilipinas ay isang bansang tropikal. Ito ay nasa pagitan ng Ecuador at tropiko ng Cancer. Ano ang ibig sabihin ng globo? Ang globo ay isang bilog na modelo ng mundo na nagpapakita ng anyong lupa, anyong tubig, at iba't ibang guhit tulad ng Ecuador, prime meridian, at mga latitude at longitude. Ito ay ginagamit upang ipakita ang tamang hugis, sukat, at lokasyon ng mga bansa sa daigdig. Ngayon naman, pag-aralan natin ang ilang mahahalagang konsepto sa pagtukoy ng lokasyon sa mapa at globo. Ang longitude ay tumutukoy sa mga patayong guhit na makikita sa globo. Ginagamit ito upang tukuyin ang lokasyon ng isang lugar sa silangan o kanluran. Samantala, ang latitude ay ang mga pahalang o pahigang guhit. Ito naman ang ginagamit upang malaman kung ang isang lugar ay nasa hilaga o timog. Ang pinakamahalagang guhit ng latitude ay ang Ecuador. Ito ang guhit na matatagpuan sa gitna ng globo na naghahati sa daigdig sa hilagang hating globo at timog hating globo. Tinatawag din itong zero latitude dahil dito nagsisimula ang pagsukat ng latitude. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga espesyal na guhit ng latitude na makikita sa globo. Ang mga guhit na ito ay mahalaga dahil tumutulong ang mga ito sa pagtukoy ng klima at lokasyon ng iba't ibang lugar sa mundo. Una, ang hilagang polo. Ito ang pinakahilagang bahagi ng daigdig. Dito matatagpuan ang napakalamig na klima. Ikalawa, ang kabilugang Artiko o Arctic Circle. Ito ang guhit na malapit sa hilagang polo kung saan nakararanas ng matinding lamig ang mga lugar. Ikatlo, ang tropiko ng Cancer. Ito ang guhit na nasa hilagang bahagi ng Ecuador at isa sa mga hangganan ng mainit na sona ng daigdig. Ika-4, ang Ecuador. Ito ang guhit na nasa gitna ng mundo na naghahati sa hilaga at timog na bahagi ng daigdig. Ito rin ang may pinakamatinding sikat ng araw. Ika-5, ang tropiko ng Capricornio. Ito naman ang katapat ng tropiko ng Cancer sa timog na bahagi ng Ecuador. At ika-6, ang kabilugang Antartiko o Antarctic Circle. Ito ang guhit na malapit sa timog polo kung saan napakalamig din ng klima. Sa kabuuan, ang mga espesyal na guhit ng latitude ay tumutulong upang maunawaan natin ang klima at lokasyon ng iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang prime meridian. Ang prime meridian ay ang guhit ng longitude na may sukat na 0 degree. Ito ang pangunahing batayan sa pagtukoy ng lokasyon sa silangan at kanluran. Hinahati nito ang mundo sa dalawang bahagi, ang silangang hemispero at ang kanlurang hemispero. Dumaraan ang guhit na ito sa bansang Greenwich, England, kaya tinatawag din itong Greenwich Meridian. Mahalaga ang prime meridian dahil ginagamit ito bilang batayan sa pagsukat ng oras at lokasyon sa buong daigdig. Pag-usapan natin ang International Dateline. Ang International Dateline ay binabagtas nito ang Greenwich Island sa London. Batayan din ito sa pagdagdag ng isang araw kung pupunta ka sa silangan. Nagsisilbi itong hangganan kung saan nagbabago ang petsa. Kapag tatawid ka pa kanluran, madaragdagan ng isang araw, at kung tatawid ka pa silangan, mababawasan ng isang araw. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mapa at tiyak na lokasyon ng bansa. Ang mapa ay isang patag na representasyon ng isang lugar. Ipinapakita nito ang mga anyong lupa, anyong tubig, lokasyon, at iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa isang rehiyon o bansa.
Makikita rin sa mapa ang pangalan ng iba't ibang lugar at lalawigan sa ating bansa, kaya mas madali nating natutukoy kung saan matatagpuan ang mga ito. Ngayon, ating suriin at talakayin ang iba't ibang lugar sa ating bansa gamit ang mga pangunahing direksyon tulad ng Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran, at pati na rin ang mga pangalawang direksyon gaya ng Hilagang Silangan, Hilagang Kanluran, Timog Silangan, at Timog Kanluran. Nakapaloob sa mapa ang mga pangalan ng iba't ibang lugar o lalawigan sa ating bansa. Ang Pilipinas ay nahahati sa 17 rehiyon, at ang bawat rehiyon ay binubuo ng iba't ibang mga lalawigan. Sa pamamagitan nito, mas madali nating natutukoy at nauunawaan ang pagkakaayos ng mga lugar sa ating bansa. Ngayon, tuklasin natin ang ilang mga rehiyon at lalawigan sa isla ng Luzon. Una, ang Rehiyon 1 Ilocos Region. Kabilang dito ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan. Ikalawa, ang Rehiyon 2 Cagayan Valley. Binubuo ito ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Ikatlo, ang Rehiyon 3 Central Luzon. Kabilang dito ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. At ikaapat, ang Rehiyon 4A Calabarzon. Binubuo ito ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Ang lahat ng mga rehiyong ito ay matatagpuan sa Luzon, ang pinakamalaking isla ng Pilipinas. Rehiyon 4B, Mimaropa. Mindoro, Occidental at Oriental, Marinduque, Romblon, at Palawan. Rehiyon 5, Bicol Region. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon. NCR, National Capital Region. Metro Manila tulad ng Maynila, Quezon City, Makati, Pasay, at iba pa. Cordillera Administrative Region. Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, at Mountain Province. Ngayon naman, atin namang kilalanin ang mga rehiyon na matatagpuan sa Visayas. Rehiyon 6 Western Visayas. Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, at Negros Occidental. Rehiyon 7 Central Visayas. Bohol, Cebu, Negros Oriental, at Siquijor. Rehiyon 8 Eastern Visayas. Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, at Southern Leyte. Sa kabuuan, ang Visayas ay binubuo ng mga rehiyong ito na may kanya-kanyang lalawigan na mahalaga sa kultura, kabuhayan, at kasaysayan ng ating bansa. Ngayon naman, atin namang kilalanin ang mga rehiyon na matatagpuan sa Mindanao. Region 9 Zamboanga Peninsula. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay. Region 10 Northern Mindanao. Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at Misamis Oriental. Region 11 Davao Region. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, at Davao Oriental. Region 12 Soxargen. South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, at General Santos. Region 13 Caraga. Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Barm, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, at Tawi-Tawi. Pag-aaralan natin ang pangunahing direksyon. Ang pangunahing direksyon ay ang apat na pangunahing panuntunan sa pagtukoy ng lokasyon sa isang mapa o globo. Hilaga o North, nasa itaas ng mapa. Timog o South, nasa ibaba ng mapa. Silangan o East, nasa kanan ng mapa. Kanluran o West, nasa kaliwa ng mapa. Gayon naman, pag-aralan natin ang pangalawang direksyon. Ang pangalawang direksyon ay ang mga direksyong nasa pagitan ng mga pangunahing direksyon. Ito ay tumutulong upang mas maging eksakto ang pagtukoy ng lokasyon sa mapa. Hilagang Silangan o Northeast, nasa pagitan ng Hilaga at Silangan. Hilagang Kanluran o Northwest, nasa pagitan ng Hilaga at Kanluran. Timog Silangan o Southeast, nasa pagitan ng Timog at Silangan. Timog Kanluran o Southwest, nasa pagitan ng Timog at Kanluran. Ang compass rose ay isang simbolo sa mapa na nagpapakita ng mga direksyon. Ipinapakita nito ang pangunahing direksyon at ito ay ang mga Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, at pangalawang direksyon at ito ay ang mga Hilagang Silangan, Hilagang Kanluran, Timog Silangan, Timog Kanluran.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.